Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga, muchas gracias, amigo. Ito bago po tayo magdikod po, mayroon po yung pinapadala po na napagandang treasure marker na ating katiits na ito yung nagpapatuloy sa pag-analisa at sa pagdidikod po kung ano po ito at ito yung natagpuan po sa kanilang lugar po na mga katiits. Ito po, bago po ako mag-decode po at mag-umpisa ako muna yung magpapasalamat po sa mga aking subscribers, sa aking followers po at sa mga bagong subscribers, sa mga bagong followers po. Thank you so much po sa inyo pong pagsuporta. Unang-una sa aking YouTube channel na hindi pa ganong malaki po mga katiits. Alam ko po, ito po itutulungan niyo po ako upang ito mag-grow ang aking small channel dito mga katiits. Ang aking tema po ng aking YouTube channel po ay nagdidikod po ako, nag-aanalisa sa mga treasure symbols, treasure markers, and treasure sign mga katiits. Okay po, harinawa po ay tayo po pagpalain po ng po may kapal. Tayo po sama-sama pong tulungan po at makahits na po sa mga inasama-sama nating mga treasure o yung mga Yamashita treasure na dito po sa Pilipinas mga katiits. Ito po, at ito pong pinadala po na napakagandang treasure marker at isa na rin po ito, manatawag po natin na big boulder markers na po rin ito kasi medyo may kalakihan pong stingin po itong bato nito at medyo nasa mga tama pong lugar po sa mga medyo high-rise mountain at medyo hindi gaano nang tinutubuan po ng mga malalaking kahoy po mga katiits. So ito po yung mga area, ito po yung mga site po na madalas po ito'y mayroong mga Japanese Imperial items po na naroon sa lugar na yan mga katiits. Okay po, magpasalamat muna po ako sa isang katiits po natin na si Mr. Si katiits Rolly Adaon Luok na ito'y gumagawa ngayon ng treasure hunting equipment. Made in Philippines po, mayroon na po tayong made in Philippines na treasure hunting equipment na ABS Gold Locator po mga katiits. Na ngayon po ay pinag-uusapan na po at in demand at marami pong bumibili sa kanyang ito'y may tatlong klase ng kanyang ABS Gold Locator ni Mr. Rolly Adlaon Luok dyan sa Zamboanga po. At ito mayroon siyang yung classification po ng kanyang gold locator po ay mayroon siyang single antenna, gold locator, mayroong double antenna at mayroong triple antenna. At good news po yung kanyang triple antenna ay mayroon na pong nakahits po na 8. At yung huli po, dalawang gold bar po na detect po dyan sa bandang Davao de Oro at mayroong patatak yung gold bar na nakuha na dalawa, ang Burma po yung tatak. So ang talaga po at yung presyo po ay presyong Pinoy po dahil gawa sa atin. So mayroon na po tayong talagang na treasure hunting equipment na made in Philippines. Hindi tulad po na dyan manggaling po sa ibang bansa at halos hindi natin tayo kayang bumili, hindi po kayang bilhin po ng ating mga katiits po, mga treasure hunter sa Pilipinas dahil sobrang mahal. Ito po ay made in Philippines at ito proven na po yung kanyang ABS gold locator ni Mr. Rolly Adaon Luok. Pwede kayong mag-PM po sa kanyang FB page, Rolly Adaon Luok, or kanyang pwede kayong tumawag sa mobile number 0932 09262632 Ulitin ko po, mobile number niya 09262632 So ito po, at tayo po magdidikod po sa pinadala po nating napakaganda pong treasure marker o treasure boulder markers po ito sa atin po. Thank you so much mga katiits sa inyong pagtitiwala. Ako po yung napili nyo sa pagdidikod sa inyong pinapadalang treasure marker mga katiits. So ito po mga katiits, ito ay nakikita ko na isa na po ito sa big boulder markers na po ito mga katiits kasi medyo may kalakihan. At ito ay good news mga katiits kasi sa tingin ko pa sa area ay isang napakaganda pong area na pwede ngang
mayroon pong items po mga katiits. So ito po mga katiits, pwede nyo pong is-check po yung aking binulugan, yung buong bato na mayroon pong butas, ay pwede nyo pong pukpukin po ng maso yan. Pwede nyo pong pukpukin yung paikot po yung ano na yan, yung markers na yan, stone marker. Baka po mayroon po yung item po, enclosed item po niyan mga katiits. So pwede nyo pukpukin ng maso. Alam nyo po yung solid na tunog at yung ampaw na tunog mga katiits. Check nyo po, baka po mayroon pong rock enclosed items po yung katiits. Next mga katiits, napansin ko po mga katiits, mayroon pong arrowhead po na ito yung nagtuturo po sa in-between south and west mga katiits. So, tingnan niyo po mga katiits, baka mayroon pa yung, mayroon yan coordinated marker stone o coordinated counter stone marker na hindi kalayuan po dyan sa itong big boulder markers mga katiits. Pwede po sa distansya po yan ng mga 1 hanggang 3 meters hanggang 4 meters po ang layo mga katiits. I-check nyo po kasi nga mayroon kong napapansin po na at saka ito yung mata at nakaturo po dito po sa kanyang in between po south and west mga katiits. So baka mo po mayroon po yung medyo may kaliit ang bato na pwedeng maging counter marker or pwedeng counter sign marker po yan na nagtuturo mismo sa item po mga katiits. At mismo yung mga markers, counter sign, mga markers sign yan na malapit po sa kanya ay minsan po ay nandoon po yung item sa mga counter markers mga katiits. So ito po kasi ang tingin ko ito sa pinadala niya po ay medyo kalakihang treasure marker po ito ay matatawag na po natin na BBM po ito. Big boulder markers po o tinatawag po natin na BBS, Big Boulder Sign mga katiits. So kalimitan mga katiits ang item ito mga katiits ay nasa kanyang mga counter sign markers po mga katiits. So tingnan nyo po ito pong paligid niya po mga katiits at pwede pong andando po yung mga counter markers po, counter sign at nandoon po yung item na nagpipinpoint po yung mga counter markers, counter sign markers na medyo may kalaitan na bato sa paligid niya mga katiits. Sa distansya po ng 1 hanggang 4 meters po, pwede niyo pong i-check po yung apat na sulok, apat na kanto ng bato nito na itong big boulder markers ng po. So ito po mga katiits, mayroon ko napansin, ito pong mata niya po, ito yung nakasilip po, pointing sa may east area. So i-check mo po mga katiits, baka mayroong mga puno, old tree, old century tree, na pwede magiging counter sign marker po yan na mula sa distansya na 1 hanggang 3 meter o hanggang 4 meters mga katiits. So i-check nyo po yan sa bandang harapan niya na ito yung in between po sa palagitan po ng south and east mga katiits. So yan mga katiits. Kasi nga obserbahan nyo mga katiits kapag mga big boulder markers yan, malalaking stone na po yung pinaka-markers po niyan at malalaking bato na po yung mga big, sinasabi na big boulder sign na yan. At ang items po niya mga katiits, nandoon po yan sa mga counter markers o counter sign markers po na mga bato po ang minsan ginagamit na hindi gaanong kalakihan ng mga bato na malapit po sa kanya. O minsan po nagdidistansya po yan ng mga 5 hanggang 10 meters po. Mula 1 hanggang 10 meters, minsan 1 hanggang 5 o 6 meters po ang distansya. Tingnan po yung paikot nito, west, north, south, and east at baka mayroon po mga counter markers po sa mga bato. So yun po, huwag nyong kaligtaan po na i-check nyo po yung paikot po yung paligid. Bandang north, bandang south at bandang west at saka sa bandang east mga katiits. So yun po mga katiits ay isa pong lagi po niyong katandaan na kapag big boulder markers na at pagka mga big boulder sign mga katiits, ang item po yan mga katiits ay medyo may distansya na po at
nasa mga counter markers na po yan yung item mismo na ang item na yan ay nandoon po sa pinaka-counter markers mga ka-TH. So yun yung inyong yung kakatandaan kapag big boulder markers na po yan, nandoon po kalimitan ng items sa mga counter sign o counter markers na dyan sa kanyang paligid lamang natatagpuan mga ka-TH. So yun po mga ka-TH ay talagang napaka-legit po, napakaganda po itong area. Ito'y mangha ko sa area nito na para po talagang pwedeng ang mayroon pong items daw sa paligid dito mga ka-TH kasi nga malinis po yung area at medyo islant at mataas po yung lugar na para talagang sadyain po at malinis nga po yung kalamihan po sa mga alam nyo po pag kalbo na po yung lugar ay wala gaanong kahoy at wala gaanong damo na tumutubo. Yan po ay mayroong laman po yan at mayroong Yamashita treasure po yung inyong lugar. So, check nyo po yan, yung bandang north, so 1 hanggang 4 meters, yung bandang south, 1 hanggang 4 meters din, yung bandang north, 1 hanggang 4 meters din, at ganun din po yung sa kanyang east area, i-check mo din yun mga ka-TH. 1 hanggang 4 meters din po ang distansya po mga ka-TH. Pagkatandaan nyo po, kapag malalaki, big BBM na yan or PBS, big boulder markers o tinatawag na big boulder signs po, ang item po yan mga TH, nandoon po sa mga counter marker, nandoon po yan sa mga counter sign markers po. So may napansin pa ko dito mga TH na para siyang plug at ito'y isa pong hugis isda po mga TH. May isa pang triangle mga ka-TH. So, posible po itong isang lugar nito ay isang imperial site po ng mga Japanese po mga ka-TH. So, marami pong item po ito mga ka-TH at napakagandang lugar po ito mga ka-TH at ito'y positive po. Sa tingin po ito'y positive po itong area nito dahil nga yung sa kanyang naka-engrave po at meron siyang parang plug at may X sa gitna at mayroon pang triangle at mayroon pang isang hugis isda po na naka-engrave po sa big boulder markers nito mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ay sana po ay nasundan po ng ating ka-TH na nagpadala nito na napakaganda pang big boulder markers sa ito'y nakita po at natatagpuan po sa kanilang lugar mga ka-TH. At ito po'y pinadala nga sa atin na ito'y nagpatulong po sa pagdikod ng itong klaseng big boulder markers mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, pwede po nga tayo mag-comment po dyan below section po sa aking comment section. Ka-TH po natin na baka mayroon pa kayo nakitang pwede pong nakapagtuturo po ng item ang markers na ito na pinadala po ng ating ka-TH po mga ka-TH. Okay po, pwede po kayong mag-comment po dyan below para po ating matulungan at ma-guide po ng tama yung ating ka-TH po na nagpadala po nito sa atin mga ka-TH. Okay mga ka-TH, yung mga kaibigan ko pa natin pala, ako po ay humingi po ng favor na pwede po mag-subscribe po sa aking YouTube channel or don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking YouTube na aking video pang mga pinalalabas po mga TH. Okay, thank you so much sa walang sawang pagsubaybay. Aking mga ka-TH po, aking mga new followers, new subscriber at yung mga viewers po na ito'y patuloy po na nanonood po ng aking YouTube channel. Bagamat ito'y maliit pa lamang po, sana po ako inyong matulungan para mag-grow itong aking YouTube channel na more on ay decoding and analyzing po sa mga treasure marker, sign, and symbols mga ka-TH. Okay po,
yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ilalabas. Thank you so much. God bless us always.